Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita! Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 17 Filipino seafarers na sakay ng container vessel na MV Croton kasunod ng panibagong pagsalakay ng mga rebeldeng Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa DMW, tinamaan ng ballistic missile ang sinasakyang barko ng mga marinong Pinoy. Nagtamo ng kaunting pinsala ang MV Croton matapos itong salakayin habang patungo ito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Muling nagpaalala ang DMW sa mga Pilipinong marino na may karapatan silang tanggihan ang paglalayag sa mga itinuturing na high-risk at warlike zones. Samantala, nakahanda naman na tumulong ang DMW para sa mga ito sa kanilang mga pamilya sa bansa. Samantala, nagpakita ng interes ang bansang Qatar sa mga bihasang manggagawang Pilipino na nais makapagtrabaho sa kanilang bansa. Partikular na rito ang mga propesyon sa larangan ng medikal, architecture, engineering at iba pa. Nangako naman ang gobyerno ng Qatar na ibibigay nito ang garantisadong proteksyon at mas pinahusay na kondisyon sa pagtatrabaho para sa mga overseas Filipino workers. Pinaigting ng Philippine Navy ang kanilang kapasidad sa depensa sa pamamagitan ng mga inihandang missile system maging ng iba pang kagamitang pangdepensa sa pampang ng bansa. Kabilang rito si House Speaker Martin Romualdez kung saan kaniyang inihayag na suportado ng Kongreso ang karagdagang budget para sa kapakanan ng mga sundalo. Anya, bahagi sa allowance na matatanggap ng mga sundalo ay para rin sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Ang nasabing kaganapan ay pinagdiwang sa Naval Operating Base ng Zambales kaugnay ang lupon ng Armed Forces of the Philippines. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan ay tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paiigtingin pa ng pamahalaan ang sektor ng pagtatrabaho, edukasyon, kalusugan at seguridad ng mga mamamayan. Batay sa kanyang maikling mensahe, sa kabila ng 6.3% economic growth sa ikalawang kwarter ng taon, pagbaba ng 15.5% sa poverty rate at pagbaba sa 3.1% ng unemployment rate nitong Hunyo, hindi pa rin umano ito sapat dahil maraming Pilipino ang hindi pa rin nababago ang buhay. Sa iba pang ulat, matapos ang aligasyon ni Senador Bato de la Rosa kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ukol sa pamimilit sa mga pulis na maging testigo bago ang pagdinig sa International Criminal Court ay pinatutsadahan niya ito. Ayon sa kanyang pahayag, nakilala lamang niya si General Karamat mula kay Erwin Tulfo at nadinig niyang bukal sa kalooban nitong tumestigo ukol sa isyu ng EJK. Dagdag pa niya, walang sino man ang nagbanggit na magiging testigo laban sa kung sino bago pa ang ICC. Paglilinaw niya, hindi niya kilala ang mga pulis na sina Albayalde, Leonardo at Mata. Mainit ang naging pagtanggap ng Metropolitan Manila Development Authority kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development sa mga delegado ng non-government organization mula sa Abu Dhabi na Clean Rivers. Layon ng naturang NGO na makipagtulungan sa pagresolba sa mga plastic waste. Lula ng Pasig River Ferry Service, nagtungo ang mga delegado sa Ilog Pasig upang magsagawa ng inspeksyon sa informal settler
container families na nasa gilid ng ilog, kabilang na ang Marina Port Town Housing Project na bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Program. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.